Lap. Paul. Paul. Gising ka na. May pasok ka pa. Uy, gising mo na. Anak! Papa naman, aga-aga pa. Anong oras na ba? Alas Malilate ka 6 na. pa lang. Malilate ka na yan. Paul, Janet, magkape na kayo. Morning, Ma. Pa. Kamusta naman work mo, anak? So far, so good naman, ma. Daming patient, pero okay lang. Kaya naman. Si Paul po. Paul! Pa? Ba't ba lagi suot mo yung headphone mo? Kinakausap ka ng nanay mo about sa school. Sorry pa. Okay naman ang school pa, ma. Konting struggles lang, mabalochi lang. Ubus ko na yung kape ko, ba? Pa? Magbibis mo na ako. Magpe-prepare para sa school. Pa, mauna na po ako. Ingat ka sa school. Ma? Ate, dito na ako. Okay, ingat ka. Sungit? Ano to? Excuse me. Where Okay, class, can we open our book and the chapter of assessing big ears? Okay, we're having a discussion. After this, I'm going to question you if you have understanding of the topic. Okay? 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 Please have the class. So, what is the other word for the ear? Okay, now, good. Now listen to the discussion. Okay, next, Paul or Mr. Nuevo. Mr. Nuevo. Mr. Nuevo, where is your attention? Excuse me. Yes, please. Okay. You're getting in the class. I'm sorry, miss. What are the key parts of the auditory consonants?
po yun? May problema po ba? So, sir, nakakapasok sa'yo na, parang sir, pero hindi na nakatulig sa akin or something meron problema sa'yo kapatid. Miss, ang po na is, mahina na po talaga yung narinig ko. Nahiya na po po sa inyo. Nahiya po talaga ako makarinig. Okay, for that, mas mabuti na yung mas lalo tayo dito ka. Okay, for tomorrow, ang gusto ko sana makausap kayo. For that purpose, sir. Okay, thank you. Magandang gabi po. Magandang gabi pa. Ng gabi. Pa nga pala, gusto kong kausapin ng teacher ko bukas. Bakit raw? Hindi ko po alam eh, basta gusto ko lang niya kausapin. O siya, sige. Sige pa. Okay, class, you now go. Make it for your time. And you stay. Thank you. Mr. Logo, Yes, miss? where's your wife? Ay, ano mo for that, miss? Nandun kaya na po ito, nakadaming lang po. Okay, I will wait for you. Okay? Okay po, miss. Ano naman ginagawa naman? Good afternoon, miss. Yes, good afternoon, Mr. Logo. Miss? You can take your seat. Problema, miss. Ganito kasi yun, Mr. Logo. Na-observe ko na sa ating discussion is hindi siya nakikinig or something meron siyang problema. At inamin niya din naman na talagang hindi siya nakakarinig. Okay? So, ganito na lang yung advice ko sa iyo, Mr. Nuevo. You can consult a doctor, a physician for that matter. Na-observe ko din kasi minsan sa bahay, medyo hindi siya nakikinig. 24 hours na siya nakababag sa cellphone niya, lagi nag-headset. Okay, thank you sa presence at pagpunta mo dito sa Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Tapos simula ngayon na pagbabawalan na kita gumamit ng earphone mo. Okay po pa. Ano mo nangyari ngayon sa inyo? Oo nga po eh. Dapat ko nang iwasan ng pag-headphone. Nak, Pa, galing ako sa school ng kapatid mo. may problema po. May concern yung teacher niya sa kanya, pinatawag ako. Ang sabi is, hindi na daw nakikinig si Paul sa klase, tapos palaging nakasuot ng headphone, ayaw nang makinig sa teacher, tapos yung mga grades niya, ang bababa. Baka raw may problema na siya sa pandinig niya, sabi ng teacher niya. Paano di magkakaproblema pa? Lagi nag-headphone, ayaw makinig. Sobrang tigas na ng ulo ni Paul pa. Baka may kakilala ka na physician. Meron po. Text ko po sa inyo yung number, tapos tawagan niyo na lang po kasi may asikasuhin ako sa hospital. Kasi pa-check up, pa-consulta natin yung kapatid mo. Okay pa. Hello, Ma. Ay, bakit? Nandito pa ako sa opisina eh. Bakit lang ang ginagawa? Sige, mawit lang naman tumatawag. Hello, good afternoon. Is this
Ortho Clinica. Sir, good afternoon. Yes, sir. This is from Ortoclinica. Pwede po ba magpapa-appointment bukas at pwede po ba malaman kung anong oras? Opo, sir. Bali, bukas po, pwede po kayong pumunta dito. 1 to 4 p.m. po. Okay po. Sige, thank you. Hi, Doc. Doc, nandito na po yung naka-schedule kahapon. Okay, papasukin siya. Sige po, Doc. Good afternoon. Doc. Good afternoon. Sino ang pasyente dito? Yung anak ko po, Doc. Ano po ba nangyari sa kanya? Kasi, Doc, yung teacher niya, may concern about sa pandinig niya. Doc, didiretsuhin ko na kayo. Yung anak ko, may problema na sa pandinig. Okay, so ganun po ba? So, let's start the procedure. Miss Intensia, Doc? nasan si Nurse Plenios? Ay, naka-day off mo. Okay. Ito po yung... Sir, pa-remove na lang po ako ng headphone mo. Okay, Doc. Sit comfortably with the back straight and the head tilted slightly away from you toward his or her opposite shoulder. Use the thumb and fingers of your opposite hand. Move your head in close to the otoscope and position your eye to look through the lens. Whisper a two-syllable word such as popcorn or football. Strike a tuning fork and place the base of the fork in the client's mastoid process. This test helps to evaluate the conduction of sound waves through bone to help distinguish between conductive hearing loss. Perform the Romberg's test. This tests the client's equilibrium. Ask the client to stand with the feet together, arms at side and eyes open, then with the eyes closed. So, Nak, alam mo na, iwasan mo na ang paggamit ng headphones mo. Huwag mong antayin na dumating yung araw na tuluyan ka ng hindi makadinig. Opo pa. Sa pasensya na po at sa araw-araw ay pasaway ako sa inyo. Susunduin ko na po ang inyong sinasabi na hindi na po ako gagamit ng headphones. Okay, salamat po sa mga advice niyo pa. Kaya siguro may kanang hindi makadinig. Yan. So, Nak, alam mo na. This is from Ortoclinica. How